Paano kung ang US ay gumamit ng nuclear weapon laban sa Iran? Maraming nagsabi na mas malakas ang US, kaya nilang gawin yon. Pero dito nagsisimula ang mas malaking problema. Dahil ang paggamit ng nuclear weapon ay may negatibong epekto na US din ang magdusa sa huli. Bakit? Paano kung gaganti ang Iran sa mas malakas na paraan? Ano ang mangyayari sa mga American military bases sa Middle East? Paano maapektuhan ang Israel at mga Gulf states? Sa video na ito, pag-uusapan natin kung bakit napakalaking strategic risk para mismo sa US ang paggamit ng nuclear weapon laban sa Iran. Unang-una mga kaibigan, hindi lang Iran ang kailangang pag-isipan ng US. Kapag nagdesisyon ng US na gumamit ng nuclear weapon laban sa Iran, sa tingin ba natin walang gagawin ng Iran? Diyan tayo nagkakamali. Dahil kahit napakalakas ng military capability ng US, hindi ibig sabihin na wala ng paraan ng Iran para gumanti. Nakita naman natin ang nangyari ngayon, di ba? Kung conventional weapons pa lang ang ginagamit ng US at nakagaganti ang Iran, paano pa kaya kung nuclear weapon na ang gamitin ng Amerika? Doon maaaring maging mas mapanganib ang sitwasyon. Dahil para sa Iran, ang paggamit ng nuclear weapon ay maaaring ituring ng Iran na isang existential attack. At kung ganun ang perception ng Iran, maaaring maging mas malawak ang magiging retaliation. Maaaring maapektuhan ang buong regional security environment mula sa American military presence, Israel, Gulf states, hanggang sa energy at maritime routes na mahalaga sa buong mundo. At yan ang problema. Oo, kayang-kaya ng US na sirain ng isang target gamit ang nuclear weapon. Pero kaya ba ng US na kontrolin ang magiging reaksyon ng Iran pagkatapos? Dahil kung magsimula ang isang cycle ng nuclear strike, retaliation at counter-retaliation, hindi na natin alam kung saan ito matatapos. At yan ang dahilan kung bakit ang nuclear option ay maaaring maging napakalaking risk sa US. At dito naging komplikado ang sitwasyon. Dahil kung may umatake sa isang American base sa ibang bansa, ano ang gagawin ng US? Siyempre, gaganti sila. Pero kung gaganti ang US, maaaring gumanti ulit ang Iran. At kapag paulit-ulit ang cycle na ito, pwedeng magkaroon ng tinatawag na escalation spiral. Isang serye ng pag-atake at pagganti kung saan ang bawat panig ay lalo pang nagtataas ng level ng military response. Kaya ang nuclear weapon ay maaaring maging trigger ng isang mas malawak na regional war. Ngayon, maaaring sabihin ng iba, kung ang problema ay nuclear facilities ng Iran, bakit hindi nalang gumamit ng nuclear weapon ang US para tuluyang sirain ang mga ito? Madali lang magsabi niyan mga kaibigan. Nangyari lang yan sa movie na kapag winasak ang isang gusali, tapos na ang laban. Pero sa totoong sitwasyon, hindi ganun kadali. Isipin mo to kahit sirain ng nuclear weapon ng US ang isang nuclear facility ng Iran, hindi nangangahulugang tuluyang mawawala ang nuclear capability ng Iran. Bakit? Dahil ang nuclear program ay hindi lamang isang building. Kasama rito ang mga scientists, engineers, technical knowledge, equipment, research data, at iba pang facilities. Maaaring wasakin ng isang malaking installation, pero ang kaalaman kung paano muling buuin ang programa ay maaaring manatili. At may isa pang malaking problema, radioactive contamination. Kapag gumamit ng nuclear weapon ang US laban sa isang nuclear facility ng Iran, maaaring magkaroon ng radioactive materials na kumalat, depende sa uri ng weapon, lokasyon ng target, at mga kondisyon sa lugar. Siguro may magko-comment, bahala na ang radioactive contamination. Iranian lang naman ang magdurusa dyan. Yan ang maling pagkaintindi ng maraming tao. Ang radioactive contamination ay maaaring manatili sa Iran. Pero ang fallout ay maaaring kumalat lampas sa target area. Depende sa uri ng pagsabog, lokasyon, weather, at hangin. Ipinapakita ng IAEA na ang radioactive debris ay maaaring kumalat locally, regionally, at sa ilang sitwasyon ay mas malawak pa. May dalawang mahalagang distinction. Kung malalim at contained ang pagsabog, maaaring mas maraming radioactive material ang manatili underground. Pero hindi ibig sabihin na zero ang release. Kung malapit naman sa surface o may malaking pagkasira ng facility, mas malaking concern ang pagkalat ng radioactive particles sa environment. At may isa pang komplikasyon, hindi lang nuclear weapon mismo ang concern. Kung ang target ay may radioactive material, maaaring ma-disperse ang material na naroroon sa facility kapag nasira ito. Kaya hindi maaaring basta sabihin na nuclear bomb lang naman yun sa Iran. Kumbaga,
ang radiation mga kaibigan ay walang passport. Hindi nito alam kung Iranian civilian, American soldier, Israeli citizen o ibang nationality ang nasa paligid. Kung ang radioactive plume ay kumalat, ang epekto nito ay nakadepende sa hangin, ulan, geography at exposure. Ibig sabihin, hindi ito simpleng bomba lang, tapos nawasak yung facility, tapos na yung problema. Hindi ganun yun. Mas komplikado ito. Maaaring masira nga ang target, pero kasabay nito ay magkaroon ng humanitarian, environmental at political consequences na maaaring tumagal ng mas matagal. At dito lumalabas ang isang malaking strategic paradox. Maaaring sirain ng nuclear weapon ang isang bahagi ng nuclear program ng Iran, pero hindi nito garantisadong mabubura ang kakayahan ng Iran na muling bumangon. Ang tanong ko sa inyo mga kaibigan, sulit ba ang napakalaking panganib kung hindi naman garantisadong tuluyang mawawala ang nuclear capability ng Iran? At kung ang sagot nyo ay hindi, maaaring ang nuclear weapon ng US ang siya pang magbukas ng mas malaki at mas mapanganib na problema. At dito pumapasok ang isa sa pinakamalaking panganib para sa US, retaliation, ang pagganti ng Iran. May magsasabi na naman na mahina ang Iran kumpara sa US. Maaaring hindi kayang tapatan ng Iran ang buong military power ng US sa isang conventional war. Pero hindi ibig sabihin mga kaibigan na walang kakayahan ng Iran na magdulot ng malaking pinsala. At habang tumataas ang level ng bawat pag-atake, mas nagiging mahirap para sa magkabilang panig na umatras ng hindi mukhang talunan. Pero may isa pang napakahalagang factor na kailangang isipin ng US, ang Israel. Kung gagamit ang US ng nuclear weapon laban sa Iran, delikado talaga ang Israel sa galit ng Iran. Kapag nagkaroon ng napakalaking US attack laban sa Iran, maaaring magkaroon ng retaliation mula sa Iran na direkta o hindi direktang makakaapekto sa Israel. At dito maaaring magsimula ang isang bagong cycle. Iran attacks Israel. Israel retaliates. Iran responds again. At kapag lalo pang lumala ang sitwasyon, maaaring muling kailanganing suportahan ng US ang Israel. Ang problema, sa bawat karagdagang retaliation, tumataas ang posibilidad na mas maraming targets at mas maraming bansa ang madamay. Maaaring maapektuhan ang civilian infrastructure, energy facilities, shipping routes, at iba pang strategic assets sa rehiyon. At ito ang malaking strategic dilemma. Dahil kung gagamit ang US ng nuclear weapon para pigilan ng isang nuclear threat, maaari namang magkaroon ng chain reaction na maglalagay sa Israel, American forces, at iba pang regional allies sa mas malaking panganib. Sa madaling salita, ang isang nuclear strike ay maaaring baguhin ang buong security situation sa Middle East. Pero may isang consequence na maaaring mas malaki pa kaysa sa mismong epekto sa Iran, ang epekto nito sa buong mundo. Mula nang gamitin ang atomic bombs sa Hiroshima at Nagasaki noong 1945, hindi na muling ginamit ang nuclear weapon sa aktwal na digmaan. Sa loob ng mahigit 8 dekada mga kaibigan, nabuo ang tinatawag na nuclear taboo. Isang malakas na political, legal at moral barrier laban sa paggamit ng nuclear weapons. Ang ibig sabihin nito, napakataas ng political at strategic cost ng pagiging unang gagamit muli ng nuclear weapon sa isang digmaan. Kaya isipin natin kung biglang gamitin ng US ang nuclear weapon laban sa Iran. Maaaring sabihin ng ibang bansa, kung pwedeng gamitin ng isang superpower ang nuclear weapon kapag nakikita nitong seryoso ang isang security threat, bakit hindi namin gawin ang parehong bagay kapag nanganganib kami? At dito maaaring magkaroon ng dangerous precedent. Maaaring tumaas ang pressure sa ibang bansa na magkaroon ng sariling nuclear deterrent. Dahil maaaring isipin ng isang bansa, mas ligtas ba kaming walang nuclear weapon? O mas ligtas kung meron kami nito para walang ibang bansa ang makapagbanta sa amin? At ito ang malaking irony. Kung ang layunin ng US ay pigilan ang pagkalat ng nuclear weapons, ang paggamit nito sa isang conventional conflict ay maaaring magpadala ng kabaligtarang mensahe sa ibang mga bansa, di ba? At kapag mas maraming bansa ang naghangad ng nuclear capability, mas maraming bansa ang magkakaroon ng kakayahang gumawa ng catastrophic decisions. Kaya ang nuclear taboo ay tungkol sa isang international rule of restraint na nabuo matapos makita ng mundo ang tunay na destructive power ng nuclear weapons. At kung mabasag ang tabu na ito, ang tanong ay sino ang susunod na gagamit ng nuclear weapon? Dahil kapag naging normal muli ang paggamit ng nuclear weapon sa digmaan, maaaring mas maging mapanganib ang bawat malaking military crisis sa hinaharap.
At yun ang dahilan kung bakit ang desisyon na gumamit ng nuclear weapon ay maaaring magkaroon ng epekto na lampas sa battlefield at lampas pa sa isang henerasyon. At ngayon, may dalawang malalaking bansa na hindi maaaring baliwalain ng US, ang Russia at China. Kung gagamit ang US ng nuclear weapon laban sa Iran, imposibleng walang gagawin ang China at Russia. Dahil para sa Russia at China, ang isang nuclear strike ng US ay maaaring maging isang malaking geopolitical opportunity at security concern. Una, pag-usapan natin ang Russia. Maaaring gamitin ng Russia ang mismong krisis upang ipakita na ang US ang pangunahing nagpapataas ng military tension sa Middle East. Maaari rin itong gamitin ng diplomatic influence nito para suportahan ng Iran sa international forums habang pinapalakas ang sarili nitong strategic position sa rehiyon. Pero may mas malaking concern, ang nuclear escalation. Tandaan natin mga kaibigan, ang Russia ay isang nuclear armed state. Kaya kapag bumaba ang threshold para sa paggamit ng nuclear weapons sa isang conflict, maaaring tumaas ang concern ng Russia tungkol sa president na nilikha nito para sa future conflicts. Ngayon naman, pag-usapan natin ang China. Alam naman natin na malaki ang economic interest ng China sa Middle East. Kapag nagkaroon ng malaking disruption sa oil production, shipping routes at global energy markets, maapektuhan ang Chinese economy. At higit pa roon, maaaring gamitin ng China ang krisis para palakasin ang diplomatic influence nito sa Global South at ipakita na may alternatibong geopolitical power center sa US. Pero may isa pang importanteng punto. Kung ang US ay gumamit ng nuclear weapon laban sa Iran, maaaring gamitin ito ng Russia at China bilang argumento na ang international security system ay hindi na sapat na proteksyon laban sa military power ng isang superpower at maaaring magkaroon ito ng epekto sa kanilang relasyon sa ibang mga bansa. At dito nagiging mas malaking problema ang isang nuclear strike dahil ang target ng bomba ay maaaring nasa Iran pero ang geopolitical consequences ay maaaring umabot sa buong mundo. At kapag nagsama-sama ang Iran crisis, Middle East instability, Russia-West tensions at US-China rivalry, ang isang regional conflict ay maaaring maging bahagi ng mas malawak na global confrontation. Ang pinakamalaking panganib ay ang chain reaction na maaaring magsimula pagkatapos ng nuclear attack. At dito natin makikita ang isa sa pinakamalaking paradox ng paggamit ng nuclear weapon laban sa Iran. Maaaring isipin ng Iran, kung hindi tayo magkakaroon ng nuclear deterrent, maaari tayong muling maging vulnerable sa ganitong uri ng pag-atake. At sa halip na tuluyang talikuran ng Iran ang nuclear ambitions, maaari pa itong maging dahilan para mas lalo silang magsikap na magkaroon ng sariling deterrent. At hindi lamang Iran ang maaaring matuto mula rito, maaaring panoorin ito ng buong bansa. At kung mas maraming bansa ang may nuclear capability, mas maraming pagkakataon para sa miscalculation, aksidente o deliberate use. Kaya ang paradox ay ito, ang nuclear weapon na ginagamit para pigilan ng Iran ay maaaring maging dahilan pa para mas lalo itong lumaganap. Kaya tandaan niyo mga kaibigan, kapag ginamit ng US ang nuclear weapon laban sa Iran, maaaring hindi doon matapos ang gyera. Baka doon pa lamang ito magsimula. Kaya ngayon, gusto kong malaman ang opinyon ninyo. Kung kayo ang nasa posisyon ng US, gagamitin ba ninyo ang nuclear weapon bilang last resort? O hindi nyo gagamitin dahil masyadong malaki ang magiging kapalit? I-comment nyo ang gamitin kung sa tingin nyo dapat itong gamitin kapag wala nang ibang option. At no, kung naniniwala kayong mas delikado ang nuclear strike. At kung gusto nyo ng mga analysis na tinitingnan kung ano ang posibleng mangyari pagkatapos, huwag kalimutang i-like, i-share ang video, at mag-subscribe sa YouTube channel natin. At mag-follow ka na rin sa Facebook page natin para lagi kayong updated sa mga videong ilalabas natin. Maraming salamat sa inyong panonood.